Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin lahat. Sumayin niyo rin. Ito ang gabi ng kapayapaan at kagalakan. Halina't ating sabayin si Jesus, ang ating Emmanuel, ang Diyos na sumasa atin sa pagdiriwang natin ng Eucharistia ng Pasko. Hilingin natin ang biyaya ng kanyang buhat upang tuluyan manahan ang sanggol na si Jesus sa ating mga puso. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat tumanap sa banal na kadiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasampo sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagbabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo.
tayo. Ama namin makapangyarihan, pinasikat mo sa gabing ito ang siyak ng liwanag ng ito. Pasikatin mo sa aming liwanag sa kalangitan, na gayoy aming pinatutuloy sa aming pamumuhay sa pamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa kalangitan. Magsiupo ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ipinahahayag ni Propeta Isaías ang pagsilang ng isang sanggol na magiging Mesiyas at prinsipe ng kapayapaan. Ang kanyang pag-aari ay pagmagpakailanman. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaunang nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balon ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasangsang na kayamanan. Nilubig mo ang bansang umalibig sa iyong bayan, tulad ng pagkalubig sa upo ng bariyan. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang timbang sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matagal ito at papanatilihin sa katarungan at katuwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Amati sumilang ngayon, manunubos Kristo noon. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Ang punay papurihan, gitong laksa daigdig.
ay pag-ibig, kahit sa'y pahig na po ay dakila, sa banay payak ang dakila, iyong gawa. Lupa't langit ay magsiyaw, umuunga. Hinihikayat tayo ni San Pablo na mabuhay na matuwid at tapat sa mga utos ng Diyos bilang tugon sa kanyang kagandahan loob. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal kong kapatid, inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagtutulong ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang ikong pamumuhay at damdamin ng makalaman. Kaya't nakapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid, at karapat-dapat sa Diyos samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan. Ang dakilang araw ng pagpapahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo sa gitna ng kanilang kalimitan. Ibinigay niya sa atin ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat bilang pagpupugay sa banal na Ebanghelyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahon iyon, iniutos ng Emperador Augusto
na magpadala ang lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang pagpapadalang ito'y ginawa ng Sireneo, ang gobernador ng Syria. Kaya umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpadala. Mula sa Nazaret, Galilea, Susi pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpadala rin si Maria na kanyang maging asawa na nooy kagampan. Samantalang naroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lambin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala nang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa lupain ding iyon ay may mga pastol na nasa parang, nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot na malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo isang sanggol na nababalot ng lambin at nakahiga sa sabsaban. Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pakibati mo naman ang katabi mo ng isang magandang gabi. Merry Christmas! Everyone! Palakpakan po natin ang Panginoon. Mga kapatid, narinig po natin ang aming Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Sumapit na po tayo sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon. Taon-taon ay pinanatikan natin ang gabing ito. Pero magandang itanong, ano nga ba ang larawan at diwa ng unang Pasko? Puno ito ng kapayapaan at kagalakan. Narinig natin sa ating Ebanghelyo na habang naroon sila, dumating sa dali ang panganganak ni Maria at nagsilang siya ng isang lalaki na kanyang panganay. Binalot ito ng lambin, inihiga sa sabsaba dahil walang lugar sa kanila sa bahay. Isinilang si Jesus ang ating tagapagligtas, hindi sa isang palasyo o malaking bahay o bungalow, kundi sa pinagsinusulungan ng mga hayop at karukhan upang ituro sa atin na hindi matatakbuhan ang tunay na kaligayahan at karagyahan o sa anumang material na bagay. Mga kapatid, sa gabing ito, inaanyayahan tayo ng Diyos sa pamagitan ng isang anghel na mga pastor, mga simpleng tao para unang makakita sa Panginoon na isinila bilang dumating ang kanilang isang anghel ng Panginoon na nagdiringning sa paligid nila ng walhati ng Diyos. Kaya na labang ang takot nila. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot.
ipinapahayag ko ngayon sa inyo sa magandang balita. Ngayon, isinilang sa inyo sa bayan ni David ang tagapagligtas na si Kristong Panginoon. Hindi sa emperador at mga makapangyarihan ng lipunan noong ipinalita ang pagsilang at pagdating ng Mesiyas, kundi sa mga payak na pastor na itinuturing na sa lipunan ay wala o hindi mapagkakatiwalaan. Ang mga pastor ang kumakatawan sa lahat ng tao sa mundo na walang dinig sa lipunan, mga dukha, mga walang kapangyarihan, at mababa ang kalagayan, mababa ang tingin sa lipunan. Sadyang pinusupo ni Jesus na dumating sa mundo sa payak at dukhang kalagayan upang hindi matakot o mamimigini ang sinumang lumapit sa Kanya sa anumang pagkakataon, oras at panahon. Mga kapatid ko, angkop dito ang sinabi ni Beato Romero Oscar ng Arsobispo ng El Salvador na pinaslang habang siya'y nagmimisa at may napakalalim na pagmamahal sa mga dukha at inaapi sa lipunan. Walang sino man ang makapagdiriwang ng tunay na pasto na hindi nagpapakadukha. Ang mga taong napakataas ang tingin sa sarili na ang puri sa mga sarili ay sila na ang pinakamataas na antas sa lipunan. Walang pasko mga kapatid sa kanilang mga puso. Ang mga dukha, mga nagugutom at nangangailangan ng kapwa ang tunay na makakaranas sa Diyos, ang Emmanuel, na ang ibig sabihin nasa atin ang Diyos. Mga kapatid, dapat nilayan po natin sa loob ng siyam na araw yung iba't ibang karakter ng ating paghahanda sa pagdating ng mga lubos. Isa lamang po ang gustong ipayuwati ngayon sa kapasukan na ito. Ang Pasko, ang pagdiriwang na ito ay hindi po nakasentro sa mga bagay na kung anong meron tayo sa long table. Hindi po nakasentro ang celebration na ito sa mga material na bagay. Hindi po doon nakasentro sa mga bagay na kung anong meron tayo sa bulsa na ibibigay sa mga inana, sa mga kumare, kumpadre, sa mga kapamilya. Tandaan po natin, ang Pasko nito ay nakasentro ay walang iba, kundi sa ating manunubos na sanggol na bata na si Jesus. Amen? Amen. Mga kapatid, ngayong gabi ito, inaanyayahan din po tayo ng Diyos upang mas makita rin po natin sa ating sarili ang kababaang loob. Kung si Jesus ay pinanganak sa sabsaban, how much more na tayong Pilipino o tayong mga kamanlakbay at mananampalataya ay hindi marunong magpakumbaba. Nawa, magkaroon tayo ng may kababaang loob. Yun ang pinaka-importante. Yun ang sentro ng ating pinagdinilayan, ang kababaang na loob, kagaya ni Jesus na sanggol na sa sabsaban, ibinigay niya ng buong buo ang kanyang sarili upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. At ang kaligtasan nito ay ating tinatamasa. Kaya mga kapatid, gusto kong balikan yung mga nakaraang panahon na ako ay nagbibisa ba dito, yung dalawang statement. Kasi ito yung kasagutan para sa ating kahilingan upang mas lumalim ang ating relasyon sa Diyos. Ano pong sabi ni Satanas? Si Satanas, alam niya ang pangalan mo, pero tinatawag ka sa iyong kasalanan. Si Jesus, alam niya ang kasalanan mo, pero tinatawag ka sa iyong pangalan. See the difference? Kung tayo ay patuloy na nagre-response sa tawag ni Satanas upang tayo ay mamuhay sa kadiliman, ibig sabihin tayo ay nagiging alipin sa mga kasalanan. Kung tayo pa rin ay patuloy na nagre-response sa tawag ni Jesus dahil tayo ay tinatawag sa ating mga pangalan, nangangahulugan, meron tayong malalim na relasyon sa Diyos na hindi natin kayang ikat yung pagmamahal na yun na ibinibigay sa atin ng Diyos. Ibig sabihin, tayo ay patuloy na niyayakap ng Diyos sa kanyang pag-ibig at pamamahal. Si Jesus
ang bagong sanggol sa sabsaban, tayo ay tinatawag sa ating mga pangalan upang mas maging malalim ang ating relasyon bilang isang Kristiyano, upang mas makita natin ang kalaliman ng ating buhay panalangin at buhay pananampalataya bilang isang kamanlakbay dito sa mundo nito. Mga kapatid, sa gabi nito, tayo ay magsaya sapagkat ipinagdiriwang ng sanlibutan ang batang sanggol sa sabsaban na nagbibigay buhay sa atin ng liwanag at pag-asa, at patuloy tayo inaakay sa kanyang mapagmahal na kalina. Amen? Amen. Amen. Palakpakan po namin ang Panginoon. Mga kapatid, ang ating pagdidilay ngayong gabi ito na sana magkaroon tayo ng kapayapaan, kagalakan, at malinis na puso sa ating mga puso. Dahil si Jesus sa sabsaban ay kahit anuman ang kanyang pinagdaanan sa loob ng sabsaban na yun, natuloy pa rin yung pagmamahal, katahimikan, kagalakan, at saya ng mga taong nakawitness sa pagdiriwang ng unang Pasko. Nawa ang Pasko ito na ating pinagse-celebrate ay mas makita natin ang ating pagtugon ng oo sa paggawa ng kabutihan. Sabi nga po ni St. Augustine, in order to be a good Christian, dapat meron tayo, first is humility, second is humility, third is humility. Nangangahulugan sa kababaan ng ating loob, tayo ay tinuturuan ng batang Jesus sa sabsaban na magpakumbaba at magbigay araw-araw, hindi lamang sa ating mga kapamilya sa loob ng tahanan, bagkus ay maging magkaroon tayo ng kababaan loob at pagkatawad sa mga taong nakasakit at nasaktan natin. Amen? Amen. Hinihingal ako sa microphone o ako talaga hinihingal. 10 araw na. Sige. Mga kapatid, gusto niyo ba ng kwento? Samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ng anak ng Espiritu ng anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawan sa amin. Ako tayo, magsiguro. Nagkataon na siya ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Virgen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay itinibig. Nanao sa kinaroroonan ng mga imamo, nang may 3 araw na buhay itinibig. Umakyat sa langit, nalulunod sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. O nagmumulang pa rin ito ng hukog sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya rin ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na wala hanggan. Amen. Ngayong gabi, natin sa mapagpalang Ama ang ating mga panaghoy, mga pangarap at mga inaasahan. Taglay ang paninig kagalakan, dulot ng pagsikan ng kanyang buntong na anak na si Jesus. Sama-sama tayong manalangin, Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Mga bungod yan, maraming salamat po sa inyo. Kayo po ay matikmilang po kayo ng pusa. Happy Merry Christmas and Happy New Year po sa inyo. Evening mass po ang kinuha ko para sa inyo kayo makapunta sa simbahan. Ito man lang ay makinig kayo para sa amin. Maraming salamat po sa inyo.